Sa ating pong nakaraang episode ng Revelation series ay pinag-aralan po natin ang mga kaganapan sa mundo pagkatapos po ng 1,000 taong paghahari o paghuhukom na ginawa ng mga naligtas doon sa langit. At nakita nga natin sa ating diniscuss na pagkatapos nga ng 1,000 years ay muling bababa ang ating Panginoong Jesus. Kung nung una dumating siya para i-rapture ang mga saves at bigyan sila ng reward sa kanilang mga mabubuting gawa at pagsunod kay Jesus. Dito naman sa kanyang pagbabalik after 1,000 years, igagawad naman niya yung hatol doon sa mga masasama na namatay. Ito po yung tinatawag na third coming. Yung unang coming ay syempre kay Maria, nung pinanganak siya ni Maria. And then the second coming is yung rapture at resurrection ng mga righteous na mga tao. Dito naman sa third coming, may resurrection din. Pero resurrection ito ng mga masasama para naman matikman nila yung hatol na binuo sa kanila during the 1,000 years ng mga naligtas. At dito nga po sa third coming ni Jesus Christ, ang kasama po niyang bababa ay yung kanyang mga banal na isinama niya nung rapture. Siguro may mga angels din or a retinue of angels na mag-a-accompany for this event. At ang unang bababa po ay ang Panginoong Jesus. Personal siyang bababa sa lupa. Lalapat po yung kanyang mga paa sa bundok ng Olibo. At ito pong bundok ng Olibo ay mahahati nga po sa gitna para magkaroon ng isang malawak na kapatagan o libis sa gitna ng bundok. And the reason is dahil dito sa libis na ito, bababa po dyan yung New Jerusalem, yung lungsod kung saan nag-stay ang mga naligtas during 1,000 years vacation in heaven. At kasabay ng pagbaba ni Kristo dyan sa bundok ng Olibo, ay mabubuhay naman po yung mga patay na masasama. So muli, kung gusto ninyong marinig yung ating naging discussion about dyan sa ating mga sinabi, ay pwede po ninyong panoorin yung ating episode 40 ng Revelation series. Nasa itaas po ang link, mga kababayan. Kasama sa mga pinakawalan after 1,000 years ay ito nga pong si Satan. And since pinakawalan na nga siya, back to business ang demonyo. Dadayain niya ang mga bansa. So sino itong mga bansa? Sila po yung mga taong nabuhay sa second resurrection. Di ba nga pagbaba ni Kristo may second resurrection? Mabubuhay yung mga masasama mula pa sa panahon ni Cain hanggang sa araw na dumating si Kristo nung second coming. So napakaraming tao niyan. Iyan po ay binubuo ng lahat ng mga tao in all ages of world history. So yan po yung mga bansa na dadayain ni Satanas. So bakit sila dadayain? In what way they will be deceived? Dadayain sila ni Satanas para hikayatin sila na mag-join doon sa kanyang pananakop sa New Jerusalem na bababa nga po dyan sa kapatagan ng bundok ng Olibo. Kumbaga itong gagawin ni Satan ay pinakahuli na po ito or last stand-off ni Satan laban sa Diyos. Bibigyan si Satanas ng kaunting panahon para ma-set up yung kanyang mga plano. And since kaunting panahon lang ito, Satan will use all his powers, all his demons, all his lying wonders para mapapaniwala itong mga taong ito na siya ang responsable kung bakit sila nabuhay uli. He will make them believe that he is their leader at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mas magiging maganda ang buong mundo. Maganda in a sense na walang batas nahahadlang sa nais gawin ng bawat isa. Lahat pwedeng gawin. Kumbaga gawin mo kung anong gusto mo nang walang makikialam sa'yo. Yan po yung klase ng gobyernong ipinapangako ng Diablo sa mga masasama dito sa kanyang mga dinaya. And he is also promising them eternal life. So they will become free and immortal once na na-regain yung kanyang leadership sa buong mundo. Walang bawal-bawal and then lahat sila ay walang kamatayan. Pero syempre, dapat tumulong sila. They have to join him in overthrowing the kingdom of Christ. Kasi nga during that time, si Kristo na po ang hari sa buong lupa. Ang New Jerusalem ang kanyang sentro
at nandun din ang lahat ng mga naligtas. Doon sila lahat nakatira. Ang sabi nga dito sa Zechariah chapter 14 verse 9, ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaon, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. So magaganap po yan after 1,000 years. Pagbaba ng New Jerusalem. Si Lucifer, ang sinasabi niya doon sa mga taong nabuhay, hindi, ako ang hari sa mundong ito. Inagaw lang ito sa akin. Yun ang sasabihin niya. Sasabihin niya na siya ang bumuhay sa kanila at kailangang i-overthrow ang paghahari ni Kristo para sila na ang maghari sa mundo at maisagawa niya yung kanyang mga pangako sa kanila, yung immortality at saka unlimited freedom. Kasi, ang sabi ni Satanas, kung hindi nila ma-overthrow si Kristo, pagpapapatayin silang lahat din. So, yung mga taong masasama, syempre, palibasa, binulag na sila ni Satanas. And nagkaroon sila ng chance na mabuhay uli, syempre, makikipaglaban sila. Hindi sila makakapayag na mapatay ulit sila. So they will join force with Satan para pabagsakin si Kristo. At yung mga anak ng Diyos na nandoon sa New Jerusalem, kailangan malipol din silang lahat para maangkin nila ng tuluyan yung city na yun, Kasi nga inaangkin ni Satan yung city na yun So once na mabawi nila yon, yung lungsod na yon, nagawa sa ginto, ang pangako ni Satanas, he will divide or he will distribute all the riches of that holy city. Kumbaga, magsisilbing loot yun So, yung mga masasamang tao na nabuhay, karamihan dito, mga hayop sa kayamanan Most of them are conquerors, warriors, men of greed and ambition, mga taong nabuhay sa kayamanan at sa kalayawan. So, hindi malabo na matakam sila dito sa alok ni Satanas, But the problem is, wala silang kamalay-malay kung sino yung mga anak ng Diyos na nakatira doon. Ang akala nila, mga pangkaraniwang tao lang na tulad nila. They were not aware na yung mga taong nandoon ay parang mga anghel. May mga immortal at glorified body. Kumbaga kahit magtulong-tulong pa silang lahat, hindi sila makakapatay ng kahit isang anak ng Diyos doon. Ganyan po yung karakteristik ng mga naligtas sa mga panahong yan. They are all holy and powerful. Yes, mas marami yung mga masasamang nabuhay sa second resurrection. Di natin alam kung ilang doble ang dami nila kumpara doon sa mga naligtas. Pero kahit gaano pa sila kadami, no match sila sa mga anak ng Diyos. So, once na matapos na yung kaunting panahon na ibinigay kay Satanas para paghandaan yung kanyang huling stand-off laban sa Diyos, sabi ng Biblia dito sa Revelation chapter 20 verse 8, titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikidigma. Kasing dami ng buhangin sa tabing dagat ang hukbong ito. Kumalat sila sa buong sanglibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. So, the whole world gather around the holy city. Nandun silang lahat. Lahat ng mga magigiting na mga warriors, na mga mandirigma sa Coliseum noong unang panahon sa ancient Rome, lahat ng mga emperors, ng mga hari na naghari sa lupa, yung mga higante noong panahon ni Noe, yung mga masasamang tao sa panahon ng Sodoma at Gomora, yung mga famous conquerors ng kasaysayan, yung mga Pharisees na kumalaban kay Kristo nung siya'y nagkatawang tao, yung mga papa sa Roma na nakiapid at nagpakasasa sa kanilang mga impluensya sa mga hari sa lupa, all of them gathered together to wage war against God and His people. Nakahanda rin yung kanilang mga armas na pandigma na binuo nila during Satan's short span of time. May mga tangke, may iba't ibang mga barel, mga missiles, at kung ano-ano pang gamit pandigma na pinagsama-sama sa iba't ibang mga panahon. Siyempre, iba't ibang mga yung mga nandun from different ages. So, yung mga equipment na binuo nila is kung ano yung mga latest sa kanilang mga panapanahon, Pero wala nga silang kaalam-alam na yun na pala yung huling gagawin nila sa mundong ito. Yun na yung huling araw nila sa mundong ito. That's the final end. Ang sabi nga ng apostol na si Pablo sa unang Korinto 15:74, kung magkagayon darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatwigbagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. So mangyayari ito after 1,000 years. Kapag lilipulin na silang lahat ni Kristo dun sa final battle of Gog and Magog. Sapagkat kailangang siya'y maghari
hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng kanyang mga kaaway. So, hindi totoo yung sinasabi nila na maghahari si Kristo para bigyan ng chance yung kanyang mga kaaway. No, hindi po. Lilipulin silang lahat, ang sabi dyan. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. So, ito na yung wakas, the final battle of light and darkness. So, magkakatipon-tipon ang lahat ng mga bansa laban sa Panginoon. At si Kristo po, nandun siya sa kanyang trono, nakaupo siya dun sa kanyang trono. At yung kanyang trono ay nandoon sa pinakataas na bahagi ng city. Walang mata na hindi makakakita sa kanya. At yung kanyang mga saints, yung kanyang mga banal ay nakapalibot naman sa kanya. Meron din silang kani-kanyang trono. So, this is a very majestic view, mga kababayan. Kung magtatanong kayo tungkol doon, hindi ko po mailalarawan sa inyo kung gaano ka-majestic. No one can describe how majestic and grandeur that scenario will be. Napakataas ng trono ni Kristo. Yun yung sinasabi ng Biblia na the great white throne. Revelations 11 or 20 verse 11, and I saw a great white throne, and him that sat on it. From those face the earth and the heaven fled away, and there were found no place for them. So that great white throne is placed above the holy city, on its highest level, mga kababayan. And on the lower part is yung mga trono naman ng mga banal, ng mga naligtas. Meron silang mga hawak na palma at umaawit sila ng napakalakas. Dinig ng buong mundo yung awit nila. Awit ng pagpuri sa Diyos at sa Kordero. So ano sumunod na nangyari? Ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. So ayon parang ang tiyempo kasing ito, mga kababayan, is parang nanigas yung mga masasama dun sa kanilang nasaksihan. Para silang na-paralyze. Siyempre, never nilang in-expect na ito palang sinasabi ni Satanas na kakalabanin nila. Mukhang wala silang match. Isip-isip siguro ng mga puwersa ni Satanas, mukhang wala tayong laban dito Diyos itong kakalabanin natin So, para silang na-paralyze dun sa kanilang kinakatayuan, habang pinagmamasdan nila yung great majestic ng trono ni Kristo kasama ng kanyang mga banal. At kitang-kita nila yung mata ni Kristo na nagniningas na parang apoy na nakatingin sa kanila. Kaya lalo silang hindi makakilos Nakaramdam sila ng matinding takot dun pa lang sa tingin ni Kristo. At hindi lang takot, nakaramdam sila ng pangungonsensya. Nakonsensya sila dun sa tingin ni Kristo. Para bang yung tingin na sinusumbatan sila sa kanilang mga kasalanang ginawa sa buhay nila. Kaya nga sabi sa Biblia, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan. Nakatayo lang sila, hindi nila magawang kumilos o lumaban. Kahit si Satanas siguro manginginig sa takot sa time na yan Para siyang na-paralyze habang nakatingin siya dun sa great white throne. Walang makakilos kahit isa sa tindi ng kaluwalhatian ni Kristo. Tapos ano susunod na mangyari? Magkakaroon po ng panoramic view kung saan ipapakita ni Kristo ang buod ng kasaysayan kung bakit nilalang ng Diyos ang mga tao. In a panoramic view, Christ will show the entire world the reason of their creation, kung bakit sila nilalang. And He will show them the great plan of redemption, kung ano yung pinagplanuhan ni Kristo at ng kanyang Ama para iligtas ang sangkatauhan sa kamay ng kaaway na si Satanas. Makikita nila doon kung papaanong minahal ng Diyos ang mga tao even before the foundation of the world. Hindi pa sila nilalalang mahal na sila ng Diyos. Yun nga lang, sa kasamampalad, nagrebelde si Satanas at sinira yung magandang plano ng Panginoon. Ipapakita rin dyan sa panoramic view na yan yung mga ginawa ng Diyos para lang mapalapit o mapanumbalik ang mga tao sa Kanya mula pa sa time ng ancient Israel. Yung pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, yung mga hirap na tiniis niya para maligtas ang mga tao. Ipapakita din dyan yung kung papaanong ipinangaral ang Ebanghelyo, kung papaanong nagbuwis ng buhay ang mga apostol at ang mga unang Kristiyano, ang mga mangangaral ng Diyos sa iba't ibang panahon, kung papaano silang inusig, pinahirapan at pinagpapatay ng mga taong masasama. Ipapakita lahat ng Diyos yan para ma-realize ng lahat na siya ay hindi nagkulang sa kanila.
At makikita ng lahat kung anong klase ng nilalang itong si Satanas, na itong diablong ito ang talagang promotor o dahilan kung bakit nasira ang magandang plano ng Diyos nung una. But God is recovering His plan. Hindi siya papayag na hindi maisakatuparan yung kanyang mga plano. So, that's the reason why they formulated the plan of redemption. Ipapakita lahat yon dyan sa panoramic view na yan. At huhubaran ng Diyos sa paningin ng lahat ng mga tao ang tunay na karakter ng rebelyon ni Satanas. And then, suddenly, nabuksan ang mga aklat. Sabi sa Apokalipsis, nabuksan ang mga aklat. Ganun din ang aklat ng buhay. Ano yung mga aklat na yon? Yun po yung mga aklat na kinalalagyan ng mga judgment o ng mga hatol na binuo ng mga naligtas during the 1,000 years. Doon nakasulat yung mga masasamang gawa ng mga taong ito at yung mga review o mga hatol na iginawad ng mga banal sa mga ginawa nilang ito. Nandoon din ang aklat ng buhay na nagsisilbing katibayan na hindi sila ligtas dahil wala yung pangalan nila doon. So after the opening of the books at mahayag kung ano yung mga ginawa ng mga tao at yung naging verdict sa kanila, Christ will declare the final verdict na binuo ng mga banal. Ano yung hatol ng mga naligtas sa mga taong hindi naligtas? That is the second death, the fire of hell and brimstone. So dyan na po magaganap yung sinasabi ninyong impyerno. Pero ang tanong, papayag ba naman si Satanas? Hindi ba siya lalaban? Basta-basta na lang ba siya papayag na siya ihagi sa impyerno? No. Pagbaba ng judgment, sisigaw si Satanas ng lusob. Then sabay-sabay. Kung anong laki ng hukbo niya, sabay-sabay silang aatake dun sa Holy City para agawin ito. Pero, bago sila makalapit, ano mangyayari? Pakinggan ninyo sa Revelation chapter 20 verse 9. Bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. So, eto na yung sinasabi nating dagat-dagatang apoy. Kapag malapit na sila dun sa city, God or Christ will call the fire from heaven para sunugin itong mga masasamang ito. Kung papaanong pumapatak ang maraming ulan galing sa langit, ganun din babagsak sa lupa ang apoy hanggang sa maging dagat-dagatang apoy ang buong mundo. Kumbaga, babaha ng apoy. Imbis na babaha ng tubig, hindi. Babaha ng apoy. At yun na nga po yung sinasabi na dagat-dagatang apoy. Ang sabi ni Pedro sa sa 2 Peter chapter 3 verse 10, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So, hindi lang pala ang lupa ang masusunog sa araw na yan. Pati yung mga bagay na nasa langit na nakikita natin. Yung buong kalawakan mapupugnaw sa matinding init. So, diyan ka makakarinig ng iyak, ng hagulgol na hindi mo pa naririnig sa buong buhay mo. Kagimbal-gimbal na hagulgol dahil sa matinding init. Ang sabi nga sa aklat ng Mateo chapter 13 verse 42, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. So, pati bagang nung mga hindi naligtas, kung di ka maliligtas, pati yung bagang mo, magkikiskisan yan sa sobrang init. So, baka may magtanong, paano kung naligtas ako? Masasaksihan ko ba to? Yes. Makikita ng iyong mga mata kung paanong tustahin sa apoy ang mga masasama. O, baka may magtanong ulit, paano yun, brother, kung ako naligtas at yung kapatid ko hindi? Tapos masasaksihan ko na niluluto sila dun sa dagat-dagatang apoy. Baka masaktan ako. Baka maiyak ako. Well, posible na maiyak ka talaga. Pero remember, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na humatol sa Kanya. Kumbaga, ikaw ang gumawa ng hatol nung kayo ay nasa langit during the 1,000 years. So, ikaw ang gumawa ng hatol sa sarili mong kapatid by reviewing all His works. And by comparing them to the will of God, to the commandments of God, and to the gospel, ikaw ang nagbigay ng verdict sa kanya na siya hindi pumasa. So I don't think na pagsisisihan mo yon. Pwede kang maiyak, pwede rin hindi. Hindi natin masasabi kasi wala pa naman tayo sa kalagayang yun eh. Wala ka pa dun sa lugar na yon. Pero one thing is sure, kapag nakikita mo yung kapatid mo na sinusunog na sa impyerno, masasabi mo na lang, ikaw kasi kapatid ang may gusto niyan eh. That's your choice kung bakit ka nandyan.
Posible na maiyak ka, pero hindi dahil sa nasasaktan ka sa sinapit niya. Maiiyak ka dahil mali ang naging desisyon niya sa buhay niya nung siya'y nabubuhay pa dito sa mundo. So, kumusta naman si Satanas? Si Satanas po parang isang taong nakakulong sa nasusunog na bahay. Imagine a person trapped inside a burning house. Malalagay sa ganong sitwasyon si Taning sa mga oras na yan. He will try to escape, maghahanap siya ng way para makaligtas pero hindi siya makakaligtas. Ipapakita sa kanya ng Diyos kung paanong sinusunog ang mga taong dinaya niya at ang kanyang mga demonyo. Sabay-sabay nasusunugin kasi yan eh. At si Satanas ang ihuhuli dyan para dahil gusto ng Diyos na ipapanood sa kanya yung ending ng kanyang rebelyon. Wala kang maririnig sa mga panahong yan kundi hiyawan, pagtangis, pagmumura dahil sa sobrang sakit. Di ba ganun yung mga salbahe eh. Pag nasasaktan sila may halong mura eh. Madidinig mo yung mga atungal ng mga demonyo ni Satanas na natutusta din sa sobrang init. Hindi kasi totoo yung mga napapanood ninyo na habang sinusunog sa impyerno yung mga tao, nandun yung mga demonyo na parang sila pa yung nagpapahirap. No, hindi po ganon. It's not like that. Sabay-sabay po silang paparusahan sa impyerno kapwa mga tao at mga demonyo. Nanonood ang mga anghel, nanonood si Kristo, nanonood ang mga banal na naligtas. So baka sabihin ng iba, napaka-barbaric naman yan kapatid. No, hindi po. Matagal na nagtimpi ang Diyos sa mga taong ito. So sa time ng parusa niya, ubos na po ang awa ng Diyos para sa kanila. Nahahandang walang halo, walang halong awa sa inuman ng kanyang galit, sabi sa Biblia. So I think hanggang dito na lang muna yung ating discussion mga kapatid. Next time ay aalamin naman natin kung ano ang magiging kasunod ng mga pangyayaring ito. Sila ba ay forever na naluluto o lumalangoy dun sa dagat-dagatang apoy? Sila ba ay forever na sinisilaban doon sa parusang yon? Kumusta na po ang bayang banal habang nasusunog sa impyerno ang buong mundo? Ano ang mangyayari kay Satanas sa mga panahong yan? Meron pa ba siyang huling chance? So yan po yung ating magiging paksa sa susunod na episode. Manatili lang po kayong nakatutok dito sa ating channel at nawa ay maitanim sa inyong mga puso ang bawat aral na natututunan ninyo sa channel na ito. At para makatulong po kayo sa ating ministry, ay sana i-share ninyo rin ang mga katotohanan na natututunan ninyo sa iba. Malay nyo, di ba, you will become instrument in saving your neighbors, your loved ones. So, gamitin ninyo yan para maglingkod sa Diyos at sumunod sa kanyang mga kalooban. Muli po ay maraming salamat at magandang araw po sa inyo. To God be the glory.